Ayon dito sa ating latest satellite image, sa kasalukuyan ay nasa 1,170 kilometers itong si Bagyong Goryo east ng extreme northern Luzon. Ito ay may international name na Podul na galing sa South Korea na ang ibig sabihin ay willow tree o isang uri ng puno. At meron itong taglay na lakas ng hangin malapit sa mata ng bagyo o sa sentro ng bagyo na 110 kilometers per hour at pagbugso, bigla ang lakas ng hangin na umaabot ng 135 kilometers per hour. Gumagalaw ito pa westward o pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. May kabilisan po ito dahil masasabi natin na mabagal yung galaw ng bagyo kapag ito ay 10 kilometers per hour or mas mababa pa. At dahil sa bilis ng paggalaw niya ay by Wednesday ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Wednesday night po. At Wednesday, during daytime naman, ito ay pinakamalapit sa ating bansa. Samantala, wala naman itong direktang epekto na idudulot sa anumang parte ng ating bansa. Kapag sinabi po natin na direktang epekto, ibig sabihin, yung kaulapan at yung lakas ng hangin na associated directly dito sa bagyong si Goryo o anumang bagyo na minomonitor natin ay nakakaapekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero dahil may kalayuan ito, ay wala itong direktang epekto. At wala rin naman itong magiging direktang epekto. Indirect effect. Ibig sabihin naman ng indirect effect ay kung posible ba na palakasin niya yung hanging habagat dahil may mga tendency din po na kapag dyan nakapwesto yung mga bagyo ay hihilahin niya yung moisture dito sa ating kalupaan at mas lumalakas ngayon yung mga pagulan lalo na sa western part ng ating bansa. Pero dahil may kahinaan yung at mas konti yung moisture na associated sa habagat sa kasalukuyan ay walang magiging enhancement na gagawin o walang gagawing pagpapalakas itong si Bagyong Goryo sa ating hanging habagat. At muli po, tulad dito sa binabanggit natin kanina na hanging habagat, ito ay nakakaapekto pa rin sa western part ng Luzon. Kasama yung Palawan, Occidental Mindoro, Ilocos Region, Zambales, Bataan, kasama yung Metro Manila. Pero dahil mahina yung epekto ng southwest monsoon, ay nagiging partly cloudy. To cloudy skies, ibig sabihin maaliwalas pa rin yung ating kalangitan at nananatiling mababa yung tsansa ng mga pag-ulan kahit naaapektuhan tayo ng habagat. At kung isa-summarize natin, throughout the Philippines, throughout sa buong bansa natin ay partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin ay maaliwalas yung ating magiging panahon at mababa yung tsansa ng pag-ulan. Kung sakali man na ulan, ito ay dadalhin ng mga localized thunderstorm. Ito yung panandaliang pag-ulan lamang at ito ay tumatagal ng minuto hanggang 1 oras. Kapag umabot ng 2 hours, may katagalan na iyon. Ibig sabihin nun ay well-developed na yung mga kaulapan na nagdala ng ating yung na associated dun sa thunderstorm.